Nagsimula ang series sa isang kaiju mula sa space ang umatake sa mundo. Kaya nagtulong-tulong ang mga tao para labanan ang mga kaiju na cute. Saka din sila gumawa ng Anti-Kaiju Task Force. Nagawa naman nilang mapatay ang mga kaiju pero marami din ang nasira dahil sa gyera. Ang ating bida ay si Tetsuo na isang batang natatakot at tumatakbo kapag kinakausap ng ibang tao. Scientist ang kanyang tatay na gumawa ng prototype na robot para pangbomba kapag umatake ang mga kaiju. May kaiju ulit na umatake kaya nagtakbuhan ng mga tao. Samantalang pinuntahan ni Tetsuo ang robot na gawa ng tatay. Saka binasa ang manual kung paano ito gamitin. Sinabi ng tatay na genius lang ang makakakontrol ng robot. Pero nagawa ng anak na 9 years old ang pagkontrol kay Yukio at sinabing hindi ito masisira. Saka din pinalipad ng bata ang robot palayo na ikinagulat ni Kojika dahil genius pala ang anak niya. Kalaunan pa ay pinatay ni Tetsuo ang kaiju gamit ng robot at naging sikat siya sa social media dahil sa pagkaka-interview ng sexy na Jessica Soho. At proud na proud naman ang tatay niya. Sa paglaki ni Tetsuo ay marami pa siyang mga kaiju na pinatay gamit ng naging slim na rin itong robot na may espada. Naging pandaigdigang hero si Tetsuo at sikat na sikat sa mga chicks. Pero dahil siya ito ay kaagad na tumakbo at lumabas sa space para takbuhan ng mga tao. Umiyak siya kay Yukio dahil mali daw yung pagsagot niya sa mga fans niyang nag-cheers lang naman para sa kanya. Kaya siya nahihiya. Kinontak siya ng chicks captain na si Mist at sinabihan siya ng plano kapag lalaban na ang mga kaiju. Gagamit daw sila ng infinity laser pero kailangan nila ng oras at kailangan ilang maging decoy si Tetsuo. Pagkatapos ng tawag ay nahiya ulit si Tetsuo dahil mali na naman ang response niya. Pero natigil sila nang makita ang sangkatutak ng mga kaiju na nasa space. Kaagad namang inilabas ni Tetsuo ang armas ng robot. Saka ng mga espada at kaagad nakapatay ng maraming mga kaiju na walang hirap. Kaya na-motivate ang mga space soldiers kasama ng captain at kanilang inactivate ang infinity laser. Nag-charge ang kanilang laser pero nang magpapaputok na sila ay bigla itong namatay. Kaya nagtaka ang mga tao. Sinabi ng pilot na bagsak daw ang system nila at hindi nila makontrol ang ship. Saka pa biglang namatay ang power source ng ship kaya naging defenseless ang mga space rangers na natakot kasama ng captain. Saka pa sila inatake ng isang kaiju kaya nasira ang mothership na walang kalaban-laban at nagliparan ang mga space rangers. Dahil sa pagsabog ng mothership ay napalingon sina Yukio at Tetsuo na hindi makapaniwala. Sinabi ni Tetsuo na balikan nila ang mga tao at iligtas kung sino man ang natira. Marami na silang napatay na mga monsters at pagod na si Tetsuo. Pero napakarami pa rin ng mga kaiju na lumalangoy sa space. Napagdesisyonan ng dalawa na mag-initiate na sila ng self-destruct para mabawasan ang mga kaiju na lalabanan ng mga tao sa mundo. Sinabi kasi ni Yukio na walang naging kaibigan ng bida kahit isa kaya naalala ni Tetsuo ang nakaraan na wala nga siyang naging kaibigan dahil masyado siyang introvert. Sinabi ng bida na si Yukio ang naging kaibigan niya at wala daw siyang pinagsisisihan kahit mamatay sila sa oras na iyon. Nakonsensya bigla ang robot na sinabing guilty sa crime ng pagkuha ng 10 taon sa buhay ni Tetsuo. Imbes na naglalaro sana ito ay naging kaiju fighter. Kaya inagaw niya ang control at inilaunch si Tetsuo pabalik sa base. Sinabi pa ng robot sa comms na gustong maging normal na tao si Tetsuo at magkaroon ng mga kaibigan na tao at hindi robot. Kaya sinabi naman ng bida na maghahanap ng kaibigan na 100. Saka din sumabog si Yukio ng malakas kaya natigok ang maraming mga kaiju. Kalaunan pa ay nagising na si Tetsuo sa malamig na klima. Nakita niyang naging matanda siya sa space ng 10 taon. Kaya baka mahirapan siyang magkaroon ng kaibigan. Paglabas niya ng escape pod ay nakita niya ang sangkatutak na mga tao na nag-cheers sa kanyang pagbabalik. Pero imahinasyon lang pala niya ito. Dahil nang buksan niya ang pod ay nakitang yelo ang samalubong sa kanya. At ipinakitang nabalutan ng yelo ang buong mundo kaya nagkaproblema siyang baka walang maging kaibigang tao. Inisip ng bida na baka doon lang nagka-snow. Pero nang tignan ng log sa computer ay nabalot talaga ng yelo ang daigdig. Kaya problema niya kung saan makakakita ng magiging mga kaibigan. Nagutom ang tiyan niya kaya maghahanap sana ng pagkain. Pero may napandat siya kaya lumabas ang isang video log ni Yukio na sinabing gustong magkaroon ng maraming kaibigan ang bida. Kalaunan ay lumabas siya ng pod at naghanda na para maghanap ng mga nakaligtas na tao. Naglalakad siya nang makakita ng tao sa tabi. Kaya excited siyang lapitan ito pero nadapa siya at nalaman na frozen human pala ang nakita. Kaya inilibing niya ito. Saka din kinuha ang maliit na excavator at ginawang service sa puno ng yelo na lugar. Nakakita siya ng isang malaking butas at naisip niyang baka naging tahanan ito ng mga tao na nagtatago sa underground. Na-excite siyang lumapit at sumilip sa butas para sumigaw. Pero hindi niya alam ang sasabihin kaya nagkaproblema ulit ang introvert. Biglang may lumabas na kaiju sa likod niya na gusto siyang kainin. Kaya napatakbo si Tetsuo na nag-iisip kung paano lumaban. Kaso ay kamote driver siya sa gamit na tractor at nahulog sa malalim na butas.
Nakaligtas siya sa pagkakahulog at nagulat sa nakita dahil mayroong mga tahanan doon na nababalot ng mga yelo. Inayos niya ang tractor habang patuloy ang paggalaw ng lupa dahil sinundan siya ng nagugutom na kaiju. Ginamit niya ang maliit na tractor at sinangga-sangga ang pagkagat ng mas malaking kaiju kaya nakaligtas pa rin si Tetsuo na naka-atres. Nag-isip siya ng paraan para matalo ang monster. Muling umatake ang monster na gusto siyang kagatin, kaya sumangga ulit siya gamit ng kamay ng backhoe. Muli siyang napaatras dahil sa lakas ng kaiju. Pero matapang na sinalubong ng bida ang bunganga ng malaking kaiju at ibinangga ang kamay ng sasakyan kaya ito nasira. Pero sinadya niya pala ito para makagawa ng matulis na armas at ito ang ginamit niyang panangsaksak sa ngala-ngala ng kaiju na kinain siya ng buo. Kaya bagsak ang monster na nasaksak sa utak. May mga dumating na 3 tao na nakita ang bangkay ng kaiju at sinabing naka-jackpot sila. Pero paglabas ni Tetsuo mula sa bunganga ng monster ay natigilan ang 3 survivors dahil sa hitsura ng bida. Nagsaya ang bida dahil nakakita ng tao at naalala ang nabasang libro kung paano makipagkaibigan. Samantalang pinagkamalan siyang monster ng 3 mga tao. Sa isip ni Tetsuo ay may magiging kaibigan na siyang mga tao. Kaya ngumiti siya ng malawak. Pero mukha daw siyang kaduda-duda. Saka din lang nahilo ang bida dahil sa katatapos na laban. Paggising niya ay nakita ang sariling nakahiga sa makapal na damo. At nagsaya siya dahil nakakita ng maraming mga tao na nagtatrabaho sa pagkatay ng kaiju. May balot ang mukha ng mga ito dahil sa lamig. Nakita ng bida na nakatali siya pero dahil stretchable naman siya ay madali lang nag-adjust. Masaya sina Ao at Nishimura dahil sa karne ng kaiju. Tapos gusto pa nilang kunin ang credit sa pagpatay sa kaiju na parang corrupt na politiko. Dumating sina Asuka at Tadashi na sinabing nakatakas si Tetsuo. Nasa likod ng mga nagtatrabahong tao si Tetsuo at napagtanto nitong nagsusurvive ang mga tao gamit lahat ng resources pati ng katawan ng kaiju. Umiiyak siyang parang iniwan ng ex ng may batang naglalaro at kinalabit siya gamit ng laruan. Saka ito tumakbo pero may ice na mahuhulog sana sa bata. Kaya mabilis na pumulot ng stick si Tetsuo at binasag ang matigas na ice at naligtas ang bata. Agad niyakap ng tatay ang bata na concern dito. Nagpasalamat ang 2 lalaki na magkamukha dahil sa pagligtas ni Tetsuo sa bata. Minumukhaan siya ng mga ito at nagtanong kung sino ang bida. Pero nauutal ang introvert na hindi masabi ang pangalan kaya tuloy siya pinaghinalaan. Pero binukulan sila ng kalbo at sinabing hayaan ang nagligtas sa anak. Nagpakilala si Korezo at nagpasalamat. Magiging siya'y sana ulit ang bida pero hinawakan ni Korezo ang kamay niya kaya nagpakilala ang bida. Sinabi ni Korezo na maghahanda ng pagkain para kay Tetsuo. Nakita din siya ni Ao at ng mga kasama nito pero dahil mukhang hindi dangerous ay hinayaan nila ang bida. Biglang may malaking kamay na hinawakan ng namatay na kaiju. Kaya natakot ang mga tao. Sa kaunang beses makakita si Tetsuo ng ganong hitsura ng kaiju. Parang nakabatak ng droga ang bagong kaiju dahil sa pag-ikot-ikot ng mata. Sumigaw ang isang lalaki kaya tuloy siya sinapak ng bagong kaiju at parang naging lamok. Saka pa din nilaan ng palad na parang sinisimot ang flavor ng seasonings ng kinain na chichirya. Naisip ng bida na magtanong sa katabi kung paano sila lumalaban. Ngunit natatakot ang tao kaya alam na ng bida na nasa danger sila. Isa pang tao ang binalak na tumakas at tumakbo kaya muntik din itong hulihin ng kaiju kung hindi lang siya iniligtas ni Ao. Biglang iniuntog ni Ao ang ulo sa ice kaya nagtaka ang lalaki. Inisip pala ni Ao na may namatay na tao habang naroon siya. Dumating sina Asuka at Tadashi na may dala. Saka may inayos silang fog system doon na nagbuga ng usok bilang smoke screen. Sumigaw si Ao na tumakas na sila kaya nagtakbuhan ng mga tao. Dahil nagsanay pala sila ng escape drill dati. Kaya masaya naman ang bida dahil at least alam nilang tumakas. Aalis na sana si Tetsuo nang makita ang kaiju na nagbago ang ekspresyon at naging mas malaking monster. At feeling ng bida ay hindi sapat ang smokescreen at marami ang mamamatay kapag wala siyang ginawa. Pero ang problema niya ay wala si Yukio. Sinigawan siya ni Korezo na umalis na siya. Kaya mas naging malakas ang loob ng bida na tumakbo at nagpahabol sa kaiju para mailayo sa mga tao. Sinundan naman siya ng kaiju na sinubukang mapalo ang bida. Nakailag si Tetsuo na nagpatuloy lang sa pagtakbo pero nataman siya ng yelo na tinapon ng kaiju. Nakita ito ni Ao na nagtaka kung bakit ito ginagawa ni Tetsuo pero agad ding sumunod para tulungan ang bida. Nais ding tumulong ni Kalbo pero pinigilan siya ng mga kasama. Pagtuntong ni Ao sa malaking yelo ay napamulagat dahil nakitang hawak na ng kaiju si Tetsuo sa mga kamay nito. Pagmulat ng bida ng mga mata ay nakita ang monster at may nag-activate sa katawan niya. Saka din biglang nabasag ang yelo sa itaas nila dahil dumating pala ang escape pod na iniwan niya at binangga ang kamay ng kaiju. Kaya naitapon si Tetsuo palayo. May naka-install palang defense system sa escape pod ng bida bago niya ito iniwan. Isa daw itong insurance para kay Tetsuo na mag-a-activate lang kapag nasa bingit ng kamatayan ang bida. Saka din lang naging robot ang escape pod na maliit na version ni Yukio.
Kaya napasigaw sa saya si Tetsuo na makita ang robot. Ipinakita ang nakaraan noong may mga kaiju na umaatake sa city. At unang beses ni Tetsuo na gamitin ang bagong anyo ni Yukio. Nakipag-wrestling siya sa kaiju na kanyang tinalo. Pero napagod siya sa pag-uwi. Naalala niya ulit na si Yukio ang unang naging kaibigan niya na pumuno ng kanyang pangungulila. Balik sa kuweba ay umatake ang kaiju. Pero gumanti ang robot at binangga ang natumba na kaiju. Ipinakitang bago sumabog si Yukio noon ay nakalipat na siya sa system ng escape pod. Kaya nagkabatian uli ang dalawang mag-best friend. Sinabi ng nagyabang na Yukio na lahat ng kaiju na nilabanan nila ni Tetsuo ay natigok. Naghanda ang monster at umatake ng mabilis, pero iniwasan ito ng dalawa at nauntog ang kaiju. Pumasok si Tetsuo sa robot at binasa nilang pareho ang susunod na pag-atake ng kaiju. Napaiyak si Nishimura na sinabi sa mga kasamang magiging ayos na ang lahat. Saka sinabing nakita na nila noon ang galawan ni Tetsuo sa nakalipas. At nang sumugod nga ang kaiju ay ginamit ni Tetsuo ang isang sword style gamit ng laser at pinugot ang ulo ng umatake na kaiju at bumagsak itong tigok. Kaya nagsaya ang mga nanunood na tao sa pagkapanalo ng bida. Good news dahil mas nadagdagan ang supply nila sa pangalawang kaiju na pinatay ng bida. Pinuntahan ni Ao si Tetsuo sa sasakyan nito kaya nagulat ang bida na hindi alam kung paano makipag-usap. Iniabot ni Ao ang kamay at hinawakan ang kamay ni Tetsuo na masaya dahil nagawa ulit niyang makipagkilala sa pangalawang pagkakataon. May ibinigay na pineapple in can si Ao kay Tetsuo. Para sa kanya daw ito dahil sa ginawang pagpatay sa mga kaiju. Nahihiya pa si Tetsuo kaya binuksan na ito ni Ao. Ngunit si Ao ang natatakam sa delata na pinya dahil naging delicacy na ito dahil sa pagyelo ng mundo. Sinabi ng babae na kainin na ito ng bida bago pa siya mawala sa sarili. At dahil ayaw mapahiya ang kausap ay kinain nga ng bida ang pinya na kinainggit ni Ao. Saka din lang sila parehong tumikim ng masarap na pinya. Kalaunan ay nagkwento si Ao kung anong nangyari pagkatapos umalis ng mga Space Ranger kaya naging excited ang dalawa na malaman ito. Ipinakita ang mga tao na nasa beach nang makakita sila ng kakaibang kaiju. Hindi ito tulad ng iba na lumilipad kundi ay nasa dagat ito at humanoid ang hitsura. Saka may orb sa likod at yung tubig na tinatayuan ay naging yelo. May mga nakabantay naman na mga robot police na sinabing protektahan ng mga sibilyan. Pero biglang nagyayelo ang mukha ng pilot dahil sa tingin lang ng kaiju. Saka pa nag-multiply ang malaking orb sa likod ng kaiju na kanyang pinalipad para ikalat. At nagiging yelo ang dinadaanan nito saka pa nagkalat sa buong mundo. At pagputok ng isang orb ay biglang naging yelo ang lahat ng tinamaan ng pagsabog kasama ng mga tao. Kaya daw naging ganun ang hitsura ng mundo kahit pa pagkatapos na ng 10 taon. Nagtanong ang dalawa kung bakit hindi nakalaban ng mga tao pati ang Anti-Kaiju Task Force. Hindi ito masagot ni Ao na inakalang dahil siguro sa biglaan na pag-atake ng Ice Kaiju kaya hindi sila nakagalaw. Saka pa mas maraming kaiju ang dumating na kinain ng mga survivors kaya malungkot ang bida. Pero sinabi ni Ao na narinig na may nakaligtas sa task force at nasa tabi-tabi lang. Kaya nagkaroon ulit ng buhay si Tetsuo. Kalaunan pa ay sinabi ng mga sibilyan na maghanda si Tetsuo para makita ang tinitirhan nila. Pagpasok nila sa block ng ice ay nakita nila ang isang gusali na dating paaralan. Dahil sa pagdating ni Tetsuo ay naging usap-usapan sila ng mga tao dahil kilala nila siya bilang class S hero. Naging masaya naman si Tetsuo dahil marami pang mga tao na interesado sa kanya. Kaso ay nahihiya pa rin siya dahil hindi sanay na pinagpipistahan ng maraming mga tao. Nagpakilala si Ao na nasa accounting department. Kaya napaisip si Ao kung bakit siya nasa labas. Kaya ipinaliwanag ito ni Asuka at Tadashi. Tumakas pala ang babae sa office nito at natakot nang makita ang mga elders nila na galit. Kaya iniwan na si Tetsuo sa pangangalaga ni Korezo. Dinala siya ni Korezo sa isang hot bath at nagsaya ang bida dahil 10 years siyang hindi nakapag-hot bath. Kaya nagbabad silang tatlo sa pool, nag-iisip si Tetsuo kung bakit mainit ang building na iyon. Pero alam na ni Korezo ang iniisip ng bida at sinabi niyang kaya mainit doon ay dahil may kaiju sa ilalim ng gusali. Saka nagkwento ng nakaraan na may nagligtas sa kanilang kaiju tamer. Palipat-lipat sila ng tahanan dahil sa pag-atake ng mga kaiju. Hanggang mawalan sila ng pagkain at nakipagsugal sa pagkain ng karne ng kaiju. Pero marami sa kanila ang namatay dahil sa toxic na hatid ng karne. Kasama ang isang bata na naging sakitin kaya sinabi ng isang lalaki na iwan na nila. Pero nainis si Korezo at ng asawa nito na gustong suntukin ng isa pa. Natigilan sila nang sabihin ng nasa harap na nawawala ang kaiju sa malayo. Tapos bigla pa itong sumilip sa harap nila kaya sila nagpanik. Ngunit hindi sila makatakbo dahil may isa pa palang kaiju sa likod na sinarahan ng daanan. Kaya naipit ang mga tao na tumakbo at nagtago sa isang gilid. Nagtataka sila dahil bakit hindi sila hinahabol ng mga monster. Nagtanong si Kashiki kung nasaan ang bata. At sumagot ang may hawak kanina na nabitiwan ito dahil sa takot. At nasa gitna na ito ng mga kaiju. Sinabi ni Kozero na ililigtas si Ao. Ngunit pinipigilan siya ng mga kasama.
Biglang nagbago ang buhok ni Ao na itim sana pero naging puti. Saka sinabi ng kakaibang boses kay Ao na iniwan na siya ng mga kasama para mamatay. Kilala ni Ao ang boses na nagsimula niyang marinig ng kumain ng kaiju meat. Nagtanong ang boses kung anong naiisip ni Ao. At sumagot ang bata na gusto pa nitong mabuhay ng normal at kumain ng masarap na pagkain. Pero natatakot siya. Sumagot ang boses na dapat siyang magalit sa mga nang iwan sa kanya. Ngunit sumagot si Ao na mahal niya ang mga tao, kaya nagtaka ang boses. Sinabi ni Ao na hindi perpekto ang mga kasama pero mahal niya ang mga ito. Kaya tumayo si Ao at sinabing gustong protektahan ang mga tao. Umatake ang Green Kaiju na gustong kainin si Ao. Ngunit sinipa itong bigla ng isa pang kaiju na ibon. Saka pa napatawa ang kaiju bird na sinabing interesting ang mga tao dahil sa pagmamahal na sinasabi ni Ao. Bigla itong nagapoy na parang manok panabong at sinabing gusto pang malaman ang tungkol sa mga tao. Saka din naramdaman ni Ao ang init na dulot ng kaiju. Kaya tinawag si Ao na kaiju tamer dahil naging konektado sila ng malaking nag-aapoy na kaiju bird. Sinabi ng kaiju bird na turuan pa siya ng tungkol sa mga tao. At napoprotektahan sila. Kaya ang Firebird ang naging pangpainit ng kanilang base. Isang kernel ang pinapanood ang humanoid kaiju gamit ang telescope. Dumating ang mga kasama niya at nag-usap sila saglit. Nang muli niyang tignan ng kaiju ay lumingon itong bigla. Saka nagkaroon ng lindol sa gusali na kinaroroonan nila at lumabas ang isang malaking Hydra monster. Kaya naghanda ang mga natitirang Earth para labanan ng kaiju. Tinignan ni Tetsuo at ng dalawa pa ang bird kaiju sa ilalim ng gusali. At hindi makapaniwala ang bida. Kinausap ni Ao ang birdie na siya lang ang nakakarinig. Saka pa ipinakita ni Ao na kaya niyang mangkontrol ng apoy dahil sa power na nakuha niya sa kaiju. Saka din nagkwento si Ao na gustong-gusto ng kaiju na binabasahan ni Ao ng mga libro. Saka sinabing ang pangit ng pinili nitong pangalan na Land of Men. Kalaunan pa ay pinatuloy ni Korezo si Tetsuo sa bahay niya at sinabing kapamilya na siya. Hinawi ng bida ang isang kurtina at nakita ang nagpapalit ng damit na Hagane. Kaya nagalit si Hagane dahil may nakakita ng apple niya. Pero dahil first time makakita ng apple si Tetsuo ay nag-lock ang utak niya para iligtas ang sarili saka siya nag-blackout na nawalan ng malay. Paggising ni Tetsuo ay nakita niyang pinapaypayan siya ni Hagane. Sinabi ng babae na iniwan ni Korezo ang bida sa pangangalaga ni Hagane. May ibinigay itong sulat na iniwan ni Korezo. Inutusan ng matanda ang bida na bantayan si Hagar at huwag hahayaang magpunta sa office ng ina dahil mahina ang katawan nito. Pero sinabi kasi ni Hagane na ipapasyal siya sa building. Pero sa workroom pala ng ina siya dinala. Ipinakilala ni Hagane ang alaala sa namatay na ina. At sinabi naman ng hindi nagalit na bida na siguradong magaling ang nanay niya. Samantala ay ligtas sina Iseki at ng dalawang babae na nakasakay sa isang kaiju na butiki. Sinabi pa ng mga babae na nakabalik na daw ang kilala nilang hero na si Tetsuo. Kaya masaya naman si Iseki na nakabalik ang kanyang brother at arms. Habang pabalik na sila sa base ay sinabi ni Iseki na kukunin nilang pareho sina Tetsuo at ang Firebird kaiju na si Land of Men. Dahil kritikal na kailangan sila sa pagliligtas ng mundo. Pagbalik ni Korezo ay may dala itong mga gulay at karne ng kaiju. Nagluto sila at bago kumain ay sinabi ng kalbo na iwasan ni Tetsuo ang kaiju dahil baka hindi siya compatible dito. Nang natutulog ang iba ay masaya si Tetsuo dahil marami siyang naging kaibigan. Pero nababangungot naman si Hagane dahil naalala ang namatay na ina na kinain ng kaiju sa harap niya. Naiinis si Yuma dahil hindi nakikinig ang kaiju niyang si Artemis na gustong kumain na nasa ilalim ng lupa. Pero sinabi ni Iseki na hindi na bale dahil magiging asset nila ito kalaunan. May mga kasama pang sundalo si Isekai at nakasakay sila sa isa pang kaiju at patungo sila sa kinaroroonan ni Tetsuo. Gusto nilang kunin ang bida at ang robot nito. Kasama din si Land of Men kaiju. Sinabi nilang ang objective nila ay kunin ang mga target at patayin ang iba pang hadlang. Saka umasta si Isekai na parang bakla dahil excited nang makuha si Tetsuo. Kada umaalis ang tatay ay nagpupunta sina Hagane at Tetsuo sa workshop at ginagawa ang mga iniwang project ng nanay. Tinawag ng babae si Tetsuo at pinaluhod. Saka hinimas ang ulo nito tulad ng ginagawa ng nanay sa kanya kada gumagawa ng mabuti. Nag-blush ang babae sa ginawa. Pero mas napraning siya nang malaman na na-blackout ulit si Tetsuo. Habang kumakain ay feeling ni Hagane na kapamilya nila si Tetsuo ng matagal ng panahon. Saka ulit naalala ang pagkamatay ng ina at ang narinig na huni noon. Pagsapit ng gabi ay nagising si Tetsuo at nakakita ng sulat mula kay Hagane. Binasa niya ito at nakalagay sa sulat ang tungkol sa huni na narinig niya noong namatay ang ina. Naglalakad pala sa labas si Hagane na parang nasa park lang at walang mga kaiju. Pero nagulat siya nang makita ang isang kaiju na pinagmamasdan na siya bilang isang masarap na pagkain. Ito si Artemis na siya palang kumain sa nanay niya noon. Dumating lang kasi noon si Ao na nag-aapoy at ng kaiju bird nito kaya nakaligtas si Hagane. Ngunit sinabi ni Artemis na wala nang balakid ngayon kaya kakainin na niya ang masarap na Hagane. Sinabi ni Hagane na hindi na siya natatakot dahil nagpunta doon para mahunting si Artemis.
Umatake ng pagsampal si Artemis at nabasag ang lupa. Pero nagulat siya nang makailag si Hagane. May gamit palang booster shoes si Hagane na inayos nila noon ni Tetsuo sa workshop. Saka din kaagad na naglabas ng baril si Hagane at tinutukan ng papalapit na kaiju na excited siyang kainin. Sinabi ni Tetsuo na matibay ang kaiju sa mga ordinaryong armas ngunit ayos lang kay Hagane dahil wala siyang balak patayin si Artemis. Paglapit ni Artemis ay pinatamaan siya ni Hagane sa bunganga ng rocket bullet kaya nasabugan ng maraming barbed spikes ang lalamunan at ngala-ngala ng kaiju. Pinaghandaan ito ni Hagane para masaktan ng labis ang kaiju at maipaghiganti ang ina nito. Dahil sa barbed shrapnels ay labis ang sakit na naramdaman ni Artemis. Nag-relax na si Hagane na binitiwan ng baril dahil inisip na mamamatay na sa gutom ang kaiju. Bigla siyang balak pitpitin ni Artemis. Ngunit sakto sa oras ang pagdating ni Tetsuo at tinanggal ang isang kamay ng kaiju na lumipad sa ere. Sinabi ni Tetsuo na umalis na si Artemis dahil kung hindi ay papatayin na ito. Kaya napilitan namang umalis ang talunan at nasasaktan pa rin na kaiju na naghukay palayo. Agad nilapitan ni Tetsuo si Hagane pero nadapa siya sa harapan ni Hagane. Kaya nag-blush silang pareho. Ngunit pareho din silang naiyak para ilabas ang nakatagong emosyon. Pero may nakita si Yukio na alikabok sa malapit kaya agad niyang inutusan si Tetsuo na pumasok sa cockpit. Ipinakita nga ang pagdating ni na Isekai kasama ng mga kaiju nitong mabilis ang pagtakbo. Ipinakita noong nagsasanay pa lang ang mga anti-kaiju task force. At si Isekai ang pinaka-namunguna sa mga trainees kaya idol siya ng iba kaya maangas din ang loko. Isang gabi habang nasa mission field sila ay nakita nila ang isang kaiju na kinain ng isa sa kanilang chopper. Saka din kinain ng mga sibilyan at sundalo na hindi nakalaban. Binaril ni Iseki ang kaiju saka din pinasabog kaya natigok. At pinaligiran siya ng mga tao na sinabing isa siyang tagapagligtas nila. Kaya tumatak ito sa isipan ng sundalo at naging mas seryoso ito sa pagsasanay. At patuloy lang siya sa pakikipaglaban sa mga kaiju at patuloy din sa pagtaas ng rangko. At gustong-gusto niya kada sinasabihan siyang tagapagligtas ng mga tao. Pero nang minsan na maging sikat sa news si Tetsuo dahil sa pagpatay ng kaiju ay naiinis si Iseki. Sa locker ay nagreklamo ang isang sundalo na unfair ang trata nila sa kanila kumpara kay Tetsuo na may robot. Pero sumagot si Iseki na wala silang magagawa. Patuloy lang sa pagsikat si Tetsuo dahil sa kanyang malaking robot na madali lang napapatay ang mga kaiju at kaunti lang ang namamatay na tao. Minsan nang may 3 kaiju na sabay-sabay ang pag-atake sa city ay nilabanan nito ng mga sundalo. Ngunit natatalo sila dahil wala silang robot. Pina-atras ni Iseki ang mga kasama nitong sundalo at siya ang sumugod para labanan ang mga kaiju. Magaling naman siya sa laban na parang si probinsyano. Pero mahina ang baril niya para sa mga kaiju. At muntik na siyang makain ng isang kaiju, kung hindi lang dumating si Tetsuo na sinaksak ang ulo ng umatake na kaiju. Naiinggit siya sa hero na Tetsuo at binalak pang barilin ang robot pero wala na siyang bala. Kaya mula noon ay nag-concentrate siya sa pagpapataas ng rangko. At sa pagdaan ng panahon ay sinabi niyang hindi lang nila dapat iasa sa nag-iisang bata ang kaligtasan ng mundo. At may mga tinuruan siyang mga bata na Class S ang aura. Pagdating ng pag-freeze ng mundo ay nagpatuloy ang pakikipaglaban nila sa mga kaiju kahit na natatalo sila. Subalit naging malakas din ang mga estudyante ni Iseki na mayroong mga power. Nang marinig niya ang report na nakabalik si Tetsuo ay naisip niyang bumalik yung kontrabida niya. Kaya ninais niyang kunin sila at ng Land of Men na Firebird Kaiju. Balik sa kasalukuyan ay umatake sina Iseki ng mga arrow projectile nila at nataman kaagad si Yukio kaya ito sumabog na bumagsak. Kaya feeling ni Iseki ay panalo na siya at madali lang magagawa ang nais. Naiiyak naman si Yuma dahil wala na si Artemis na kaiju niya at feeling useless na. Kaya sinabi ni Iseki na magtambay siya sa likod niya. Saka din nila pinagtawanan na parang bata ang inakala nilang natalo na Tetsuo. Subalit biglang umatake si Yukio na tinaga ang sungay ni Eros at sinugat ang nagdugo na Hephaestus. Aatake pa sana ang bida pero nagulat nang makita ang mga tao sa kaiju. Ginamit niya ang isang sword technique para umatake. Pero pinag-teleport naman ni Utoichi ang mga kasama sa kani-kanilang mga kaiju. Kaya nagulat ang bida dahil sa kakaibang nangyayari pagbalik niya. Naisip niya ang koneksyon ni Nao at Land of Men pero napatanong kung saan nagmumula ang power nila. Sinagot ni Iseki ang tanong at sinabing hindi kaya ng tao na maabot ang 100% na kakayahan ng utak nito. Kaya hindi nila nakakaya ang supernatural power na pyro at teleportation. Ngunit dahil sa pagkain nila ng karne ng kaiju ay nagkaroon nito ng epekto sa kanilang mga utak at nagawa nilang makakonekte sa mga kaiju. Dahil dito ay naabot nila ang 100% brain function at ang tao ang nagiging mastermind samantalang yung mga kaiju ang nagiging muscle. Kaya hindi makapaniwala ang bida sa nalaman sa kapanapaligiran si Yukio. Nagtanong si Hagane kung bakit ito ginagawa ng mga dumating pero wala silang paki. Kaya naisip ni Hagane na nasa danger sila dahil marami ang kalaban at kasing talino nila ang tao.
Samantala habang busy si Ao at mga kasama nito sa paglagalag sa gabi ay natigilan ito dahil may naramdamang kakaiba. Kaso ay hindi niya maipaliwanag sa mga kasama kung ano. Balik kina Iseki ay nag-alangan siya kung matatalo sila doon. Pero sinabi ng utak niya na mananalo sila at sa oras na ito ay papatayin niya si Tetsuo. Feeling naman ni Tetsuo na checkmate na siya kaya nag-calculate ang kanyang utak ng galawan ng isang henyo. Naramdaman naman ito ni Iseki na naalarma kaya nag-utos siya kay Otoichi na mag-send ng color code orange sa mga kasama. Na ginawa naman ng babae dahil sa kaiju power. Nagtaka tuloy ang mga kasama dahil inakala nilang pipitsugin lang ang kaharap nilang robot hero. Naggalawan ang mga tao at ang kani-kanilang mga kaiju. Kaya naghanda din si Tetsuo. Pero bigla na lang siyang dinaanan ng mga kaiju na umalis dahil priority daw nila ang kanilang misyon. Sinabi ni Iseki na kapag nagpatuloy sila sa ganong laban ay 3 sa kanilang kaiju ang mamamatay. Pero dahil may taglay siyang power dahil sa kaiju para malaman ito ay pinalitan nila ang strategy ng laban kaya mananalo pa rin sila. Papunta na sa mall ang 3 kaiju at wala na daw oras si Tetsuo. Kaya naiisip agad ng bida ang kaligtasan ng mga kasama sa bahay na si Korezo at Ao at ng kaiju bird nito. Nagbilang si Iseki at sinabing hindi tagapagligtas si Tetsuo. Aatake sana si Tetsuo sa 3, nang bigla silang maipalipad nang lumabas sa ilalim ng snow na kaiju na si Hercules. Ito ang kaiju ni Iseki na kasing macho niya pero pangit. Nakailag sina Tetsuo na nagulat dahil 6 pala ang kaiju ng mga kalaban. Umatake ang kaiju na kasing buntot ng ulo ni Majin Buu nang pangsaksak nito. Kaya pasangga-sangga lang ang mga bida na umatras. May inilabas na hidden feature si Yukio sa kanyang sarili na isang upuan at inaya si Hagane na maupo dito. Kaya nagtaka si Tetsuo kung anong gamit nito. Ipinakita ang nakaraan na nag-request si Yukio sa tatay ng bida na magdagdag sila ng upuan sa escape pod dahil pwedeng kapag magamit na ang escape pod ay may kaibigan na ang bida. Saka masaya si Yukio na hindi maintindihan ni Tetsuo na patuloy pa ring lumalaban. Pag-atake ni Hercules ay hinawi nila ang blade at nagtumbling paiwas dito. Saka din gumamit ng sword-style technique at nasugatan ang balikat ni Hercules na nasaktan. Kaso ay biglang sumabog ang tagiliran ni Yukio. Dahil nang makaiwas sila sa blade ni Hercules ay sinipa pala sila ng kabayo nitong paa kaya sila nadali. Feeling ni Iseki ay mainit kaya binuksan niya ang jacket at ipinakita ang muscle. Naiiyak naman si Hagane na tinawag ang atensyon ng bida. Kaya hindi alam ng bida ang gagawin. Sinabi ng babae na wala man siyang silbi pero bilisan ni Tetsuo na manalo. Alam kasi nitong hinihintay lang ng kalaban ang oras ng paglabas ni Ao mula sa tahanan para walang mag-uutos sa natutulog na Firebird Kaiju. Ipinakita naman si Ao at ng 2 kasama na sumakay na ng truck palabas para mag-explore. Nag-isip ng paraan si Tetsuo at nagtanong kung anong nais ng mga kalaban at anong balak nila. Kaya kinausap niya si Yukio at sinabing gamitin nila ang speaker para kausapin ang kalaban kung anong layunin ng mga ito. Nagtaka si Yukio na masaya dahil sa unang pagkakataon ay binubuksan ni Tetsuo ang sarili para makihalubilo sa ibang tao. Nakita naman ni Iseki at mga kasama ang letter T sa mata ni Yukio kaya sila naghintay. Inakala ni Yukio kung papalya na naman si Tetsuo sa pagsasalita. Pero nagawa ng bida na makapagtanong kung bakit sila inaatake ng mga task force. Kaya sumayaw sa saya si Yukio na nagtagumpay ang bida na makapagsalita ng maayos sa ibang tao. Sumagot si Iseki na gusto nilang iligtas ang mundo. At ang Tokyo ang kinaroroonan ng humanoid kaiju na may power ng ice. Sinabi ni Tetsuo na pwede silang mag-teamwork. Pwede naman daw sabi ni Iseki ngunit dahil balakid si Tetsuo sa kanya ay nais niya itong patayin. Kaya pinatay na lang ni Yukio ang tawag na malungkot dahil nasaktan ang best friend. Umatake si Hercules na sinangga ng bida na wala sa kaayusan ng isip dahil sa pagkabigo. Nasira ang armas ng bida saka pa siya malakas na hinampes ni Hercules ng espada. Kaya naging natatay ang mukha ng bida dahil na-slice na ang best friend niyang robot. Saka din sila bumagsak na parang lata ng basura. Sinisipa-sipa sila ni Hercules na gustong sirain ang robot, saka pa naiisip ni Tetsuo ang masamang sinabi ni Iseki kaya agad niyang ginamit ang booster ng robot at lumipad palayo sa tikbalang na may espada. Habang nasa area ay iniisip ng bida na babalik sila sa mall para iligtas ang iba pa. Ngunit biglang nasa tabi na niya si Hercules na mataas din ang talon. Kaya napagtanto ng bida na sinabayan sila ng kalaban na parang alam ang kanilang susunod na hakbang. Dahil dito ay natakot ang bida na baka hindi matalo ang kalaban. Pero naalala niyang ang tanging skill na mayroon siya ay pumatay ng kaiju. Kaya walang pasabi na bigla na lang nag-boost at binangga ang hindi na nakailag na kaiju. Nagawa pa ng kaiju na makaatake ng espada, pero daplis lang. Saka din nakalipad ang robot palayo kaya nasayangan sina Otoichi at Iseki. Sa area ay naiiyak ang bida na mas concerned sa nangyari na unang pagkakataon niyang makipag-usap ng seryoso at may confident. Pero ganun pa ang kinalabasan. Kaya feeling ng bida na hindi na siya pwedeng magbago. At mas maganda nang hindi na siya makikipag-usap pa sa iba.
Pero sa isip ni Yukio ay huwag sanang sumuko si Tetsuo sa pakikipag-usap sa iba pang mga tao. Bagsak ang pakiramdam ni Tetsuo na nakayuko. Pero hinawakan ni Hagane ang kamay niya saka ito naiiyak na nauutal. Sinabi ni Hagane na takot siya sa feeling na akala kung mamamatay na sa oras na iyon. Ngunit dahil daw kay Tetsuo na hindi sumuko sa pakikipaglaban ay naligtas sila. Kaya napagtanto ni Tetsuo na hindi nga siya natatakot sa kaiju. Ngunit mayroon siyang hindi nakita noon pero naintindihan na ngayon. Kaya din siya naiyak kasama ni Hagane. At sinamahan naman sila ni Yukio. Mas binilisan ni Yukio ang paglipad. Pero natigilan siya nang may ma-receive na message mula sa kanilang base. At nalaman nilang binalaan pala sila ng isang hindi nila kilalang caller na may mga umatake na mga kaiju. Ipinakita ang mga inutusan ni Iseki na magpunta ng mall at nakarating na ang mga ito sa target destination. Sinabi ni Tamiya na safe sana kung makipag-usap sila kay Ao na konektado sa Firebird Kaiju. Pero sinabi ng mga kasama nito na sundin nila ang utos ng boss na sila lang ang dapat magligtas ng mundo. Kaya sinabi ni Tamiya na paligiran nila ang village at sakupin ito habang wala si Ao. Sinabi ni Makoto na gumamit sila ng radio para sa communication at ayos lang kay Tamiya. Pero pag alis ng mga babae ay napatanong siya kung kailan naging puppet ng Colonel ang mga kasama. Tinanong naman siya ni Nayuta kung kailan nagsimulang maging peaceful. Saka ipinaalala ang kanilang nakaraan noong tao pa sila. Gusto lang daw ni Tamiya na iligtas ang mundo. Pero nang maging ayos ang mundo ay nagbago ang isip niya. Inutusan niya si Eros kaya naging nagsanga-sanga ang sungay ng kaiju na mayroon ding maliliit na ulo. May kakayahan daw itong mag-release ng projectiles na pampasabog. Inutusan ni Tamiya ang kaiju na umatake. Kaya nagliparan ng mga bala ng kaiju sungay bomb at pinatamaan ang paaralan. Kaya sumabog-sabog ang paaralan habang inakala ng mga umatake na panalo na sila. Subalit nagulat sila nang makitang may barrier pala ang campus. Kaya mas na-excite ang mga sundalo dahil may laban pala ang target nila. Saka din lang ipinakitang gising pa ang mga elders kasama si Korezo. At sila ang nagtawag kina Tetsuo na masayang makita sina Korezo. Napatanong si Makoto kung bakit may military high-grade shield ang mga paaralan. Pero mas gusto ni Nayuta ang nakikita dahil may challenge at para silang nasa party. Nasinang-ayunan naman ni Tamiya. Inilabas ng paaralan ang kanilang defense system ng mga rocket launchers at nagpalipad ang mga ito ng maraming missiles. Pero minaliit ito ni Tamiya sabay naging maliliit na piraso ang sungay ng kaiju na sinalubong ang lahat ng missiles ng mga tao. Kaya muling nagutos ang elder na muli silang magpalipad ng missile. Inatake naman ni Nayuta ang shield barrier gamit ng lumilipad na paniki. Kaya pinaputokan siya ng mga turret gun at mga rocket launchers na tinakbuhan at inilagan ng kaiju at rider. Alam kasi ni Nayuta na nauubusan ng energy ang paaralan at nag-enjoy pa ito. Ngunit nagpasabog si Tamiya na sinabing bilisan nila para matapos ang misyon. Samantala ay nasa posisyon na rin ang mga kasama ng attackers. Saka din ipinakita ang kaiju na Hercules at Hermes na tumatakbo patungo ng paaralan. Kaso ay biglang tumigil si Hercules dahil sa sugat. Saka din ito nagsuka ng dugo na asido at napaluhod sa yelo dahil seryoso pala ang naging sugat nito, dulot ng pag-atake ni Tetsuo. Kaya parang batang nagagalit si Iseki na naiinis kay Tetsuo. Sinabi ni Otoichi na kakailanganin ni Hercules ng 3 araw para makarecover. May drone pang natitira ang mga tao kaya napatanong si Tetsuo kung paano sila nakagawa nito. Kaya sinabi ni Korezo na ginawa ito ng namatay niyang asawa kasama ng isa pang engineer. Ginawa daw ito ng ina ni Hagane para sa anak na takas ng takas. Habang natutulog si Korezo ng gabi na iyon ay nahulog ang litrato nila sa kanyang ulo at nabasa niya ang sulat ni Hagane. Kaya ginamit nila agad ang drone at nakita ang pakikipaglaban ng bida sa mga kaiju at pagdating ng iba pa. Kaya sila nagkaroon ng oras para makapaghanda ng laban. Sinabi ni Korezo na magpunta na sina Tetsuo at Hagane sa evacuation center nila. Saka patungo na doon ang iba pang mga tao tulad ng drill nila noon. Akala ni Tetsuo kung sasamahan nila ang mga tao. Pero sinabi ni Korezo na kasama sa mag-evacuate ang bida. Kalaunan pa ay pinutol na nila ang tawag. Tapos sakto na naubos ang energy ng barrier ng paaralan. Kaya nakalapit ang mga kaiju at riders nito na sinira ng tuluyan ang energy source ng paaralan. Sinabi ng elder na ilang taon ang pinaghirapan nila para lang sa energy na iyon. Pero hindi daw ito marinig ni Nayuta dahil sa salamin na nasa pagitan nila. Pero nakakabasa ng lips si Nayuta kaya naiintindihan nito ang sinasabi ng ex-military na matanda. Saka din naghukay sa yelo ang ibang kaiju para daw kunin ang Firebird Kaiju. Narating naman na ni Tetsuo ang evacuation center. Samantala ay na-stock ang sasakyan ni Tadashi dahil sa pangit na daanan. Kaya sinabi nilang maglalakad na lang sila patungo sa evacuation center. Ipinakita naman si Ao na mabilis pala ang takbo pabalik dahil sa kaiju power at naiinis siya dahil walang silbi ang power niya kapag hindi rin maprotektahan ang mga kasama. Ngunit mabilis siyang nakabalik at tumalon ng mataas. Sabay inutusan ng Land of Men Kaiju na gumising.
Kaya nagulat si Nayuta dahil nakita ang rider ng Land of Men. Sa ilalim ay nagising ang ibon na nag-aapoy, saka din nito sinalubong ng malakas na apoy ang Kaiju rider na binalak siyang pasukin sa ilalim. Malakas ang apoy ng Land of Men na sinasakyan ni Ao na nagagalit na hindi dapat naglalaban ang mga tao laban sa tao, sabay handa ng kamao. Gagamitin sana ni Nayuta na hostage ang elders pero nakita niyang nakapagtago na ang mga ito. Kaya sinabi niyang hindi bale dahil 3 versus 1 naman ang laban. Hindi nila alam na nagtago lang pala ang elders at ng dalawa pa na pinapanood ang mga kaiju gamit ng drone. Lumipad si Ao at ng ibon nito sa itaas pero gumamit si Tamiya ng sungay arrow at pinatamaan ang ibon na nakailag. Pero hindi niya nabantayan ang pagbayo ni Nayuta sa kanyang likod kaya siya nahulog. At dahil apoy ang kaiju ay diretso itong lumubog sa ilalim ng yelo. Sinabi ni Nayuta na sila ang Earth kaya nila ito ginagawa. Nakita ni Chief ang tatak ng Earth kay Nayuta kaya nakilala na niyang mga tao ito ni Iseki. Kasama niya ito na isang sundalo na mabilis ang pagkakapromote dahil sa pagkamatay bigla ng kanyang mga karibal sa posisyon at ng kanyang mga superior sa hindi nila malaman na dahilan. Nagtayo ng sariling mga Hero League si Iseki na binubuo ng mga batang nagmula sa iba't ibang takbo ng buhay. Naaprubahan naman ito ng military officers kaya nagawa nga ni Iseki na ma-develop ang sariling hero project. Ipinakita si Ao na nasa ilalim ng yelo pero ayos pa rin siya. Sinabi niya sa ibon na kahit anong mangyari ay huwag nilang kalimutan na sila ang tagapagligtas ng mga nasa paaralan. Nag-apoy ulit ang Fire Kaiju na iniwasan ng nagulat na Nayuta kaya naghanda ang mga riders. Pero wala pala sa ere si Ao at ng Kaiju nito dahil nasa ilalim sila ng yelo. Pero ginamit ni Makoto ang power ng Kaiju nitong si Hephaestus na gravity. Kaya naipit sina Ao at Land of Men sa ilalim ng yelo. Subalit ginamit ni Ao ang power ni Land of Men na nagpalabas ng malakas na apoy at nagluto ng pagong. Kaya natigok si Makoto. Agad nilapitan ng Fire Kaiju si Tamiya na nagpalipad ng sungay, na kinasaktan ni Ao. Pero muling sinunog ni Land of Men ang Kaiju at si Tamiya kaya si Nayuta na lang ang natitira na alam na wala siyang laban. Samantala ay nakapasok na sa evac center sina Tetsuo at Hagane. Masaya si Hagane dahil ligtas ang kapatid nitong si Joji. Habang pinagmamasdan naman ng bida ang mga tao na busy sa kani-kanilang mga ginagawa. Sa isip ng bida ay hindi siya mapakali na walang ginagawa doon dahil isa siyang tagapagligtas. Nakita niyang manipis ang yelo sa kisame at pwede silang madaling mapasok kapag may dumating na kaiju. May nakita silang malaking 3D printer pero hindi nila alam kung gumagana ito kung may power. Sinabi ni Hagane na naisip siguro ng bida na gamitin ang printer para ayusin ang sarili. Kaya naisip nga ito ni Tetsuo pero hindi niya maalis sa isip ang sinabi ni Iseki na mamatay na siya. Nasabi ng isang lalaki na huwag silang maging tambay at magtrabaho. Saka sinabing hindi kayang mag-isa na magpedal. Kaya nakaisip ng paraan ang mga bida na mag-produce ng kuryente gamit ng pagpedal ng bike. Kaya tuloy pinagpedal nga siya nang walang tigil. Naintindihan ng mga tao na gustong gamitin ni Tetsuo ang printer para ayusin si Yukio. Kaya naman masipag silang nagpedal-pedal para maayos ang kanilang tagapagligtas. Nagkaroon nga sila ng kuryente at inaayos ng robot ang sarili gamit ang printer. Balik kina Ao ay binangga siya ni Nayuta kaya nahulog sila sa lupa. Sinabi ng kalaban na pagkakataon niya iyon para matalo ang Firebird na nasa lupa. Pinalaki ni Nayuta ang Kaiju nito na may heat resistance saka din mabilis na umatake na susuntukin si Ao at ang Firebird. Subalit tinanggal ni Land of Men ang apoy sa katawan at ginawang maliit na piraso ng apoy na parang araw. Saka ginamit ni Ao ang concentrated energy na parang ray gun at binaril ang kalaban na sumabog. Kaya tigok si Nayuta na kinamangha ng mga nakakita. Inakala ng napagod na Ao na ayos na at nanalo na sila ng Firebird. Pero biglang nag-teleport sa likod nila ang Kaiju ni Iseki dahil sa power ni Otoichi. Saka din kaagad tinaga ang isang pakpak ni Land of Men. Kaya nasaktan din si Ao sa kaliwang kamay. Nasaktan si Land of Men na tinulak ni Hercules. Binalak lumaban ni Land of Men gamit ng nag-aapoy na sipa. Ngunit nakailag ang kalaban gamit ng prediction saka din sinaktan pang lalo si Ao. Inisip ni Ao at Land of Men na gumamit ng apoy kaya nagpalabas ng malakas na fire breath si Land of Men. Ngunit nakaligtas pa rin ang kalaban na Iseki dahil nag-teleport. Saka pa sinaktan ng isa pang kamay ni Ao at ng Kaiju. At mabilis din na pinagsusuntok ang hindi makalaban na parang tinuhog na 1-day-old. Sa isip ni Ao ay wala silang laban. Pero sinabi ni Land of Men na lumaban sila. Ngunit mas nagulat si Ao nang sinabayang sinabi ni Iseki ang iniisip niya. Kaya napagtanto ni Ao na telepathy ang power ni Iseki. Saka pa sila mas lalong pinagbubugbog ni Hercules kaya naitapon ang nanghihina na Ao at Kaiju nito na ikinabahala ng Chief. Sinalo din agad ni Iseki si Ao dahil ayaw mamatay dahil may balak dito. Sinabi ni Otoichi na magagawa na nilang matalo ang humanoid Kaiju at mailigtas ang mundo. Ngunit sinabi ni Ao na demonyo ang kaharap at hindi tagapagligtas. Biglang nagulat si Iseki nang binalak siyang barilin ni Chief na nasa tuktok ng gusali.
Tinawag ni Otoichi ang alagang si Hermes kaya ito nag-teleport at mabilis na umatake sa mga tao para kainin. Ngunit bigla itong inapakan ng dumating na robot ni Tetsuo kaya tigok din si Otoichi. Naging malaking version ng bilog na robot si Yukio na pinitpit lang ang kaiju. Nagtanong si Yukio kung bakit gustong labanan ulit ni Tetsuo si Iseki. At sumagot ang bida na dahil sa pag-open niya ng sarili sa mas maraming mga tao ay feeling niyang nagkaroon ng mas maraming mga kaibigan. At ito ang nagbigay ng tapang sa kanya para muling labanan ng kalaban na sinaktan siya kanina. Sinabi naman ni Iseki na swerte niya dahil magagawa din ang pangarap nitong mapatay si Tetsuo. Inilabas ng bida ang armas ni Yukio na palakol. Nakita ng bida ang nabugbog na Ao at kaiju na hawak ng kalaban kaya labis ang galit niya. Samantala ay napansin ng chief ang pangit na design ng kamay ni Yukio pero magtiwala lang daw sila sa magagawa ng bida. Dahil daw sa pogi na entrance ni Tetsuo at maraming mga tao na nanonood ay naiingit si Iseki. Pero sinabi nitong bata lang ang bida. Saka din tumalon si Iseki sa mataas na yelo para maging stage nila. Sinabi ni Yuma na dinala ng isa nilang kasama ang mga knockout na 4 at buhay pa ang mga ito pero bagsak lang. Ibinigay ni Iseki si Otoichi kay Yuma dahil oras na daw para labanan ang bida. Ayaw sanang sirain ni Iseki ang robot pero kailangang gawin para makamit ang mithiin. Ipinain ni Iseki si Ao na walang malay kaya nag-rush palapit si Tetsuo na sinuntok ng kalaban. Pero ligtas si Ao na sinalo ni Yuma. Inakala ni Iseki kung nasaktan si Tetsuo pero mas nagalit ang bida na muling umatake. Gamit ang bagong palakol ay hinampos ni Tetsuo ang sumangga na Hercules. Ngunit dahil mas malakas na ang booster ni Yukio ay itinulak lang ng bida ang armas at napa-atras si Hercules. Kaya masaya naman ang mga nanonood na fans ni Tetsuo. Kalkulado ni Tetsuo na mapapailag pa atras si Hercules lalo na nang gamitin niya ang extension ng kamay na iniligan ni Hercules. Saka din sinuntok niya ang kaiju gamit ang boosted punch. Ngunit nakailag pa rin si Hercules palayo na binalak pang tumakas para mag-regroup ng mga kasama. Subalit hinila ni Tetsuo ang extended na kamay at natabasan ang ulo ni Hercules na kinasaktan ni Iseki dahil sa palakol ng bida. Sinabi ni Tetsuo na hindi sila nagpapatalo sa mga kaiju. Kaya alam na ni Iseki na nasa danger siya at napakagaling pa ng kalaban niyang tech pilot genius. At hindi na nga nakailag si Iseki sa pag-atake ni Tetsuo ng malakas nitong suntok. Inakala ng mga tao na panalo na sila. Pero pagkahawi ng usok ay nakailag ulit si Hercules dahil ibinuka nito ang pangalawang bunganga sa baba. At mas lawlaw ito na malaki kaya hindi nadaplisan ni Tetsuo ang kahit pader ng lawlaw na bunganga. Sinabi ni Iseki na hindi daw inasahang makakaligtas pero papatayin na ang bida. Muli silang nagpalitan ng pagtaga at sa pagkakataon na ito ay nasalo ni Iseki ang palakol na tinapon ni Tetsuo. Gustong hilahin ni Iseki ang robot palapit ngunit pinutol ni Tetsuo ang tali. Saka din binunggo ang umatras na Hercules. Subalit alam ni Iseki ang balak ng bida kaya alam niya kung paano dumpensa ng pagsusuntukin siya ng robot ni Tetsuo. Saka din gumanti ng pagtaga-taga si Hercules at tinamaan si Tetsuo ng ilang beses. Saka pa siya nasuntok na naitapon. Kaya inutusan ni Tetsuo si Yukio na ilabas ang footage ng galaw ni Hercules kanina. Mas lalong na-impress si Hercules kay Tetsuo dahil sa galing sa strategy. Kaya nagpa siya na siyang tapusin ang laban at inutusan si Hercules. Ipinakita ang power ni Hercules na nasa utak nito. May kakayahan siyang makita ang 10 seconds na mangyayari sa hinaharap. Kaya pwede niyang maiwasan ang nakaambang pag-atake ni Tetsuo. Tinignan niya ang ilang piraso ng magaganap pero nagdudugo din ang mata niya dahil sa pagka-press ng utak dahil sa psychic power. Pero naiinis si Iseki dahil wala pa siyang makitang clear na winning strategy. Nakaiwas si Hercules sa mga pag-atake ni Tetsuo at ginawang patungan ng paa ang suntok ni Tetsuo. Kaya siya naman ang umatake pababa kay Tetsuo na nadaganan sa yelo. Ngunit gumamit si Tetsuo ng booster nito at pinaikot-ikot ang kalaban na naitapon sa ere. Umatake pa ang bida pero naiwasan ito nang nag-counter din na kaiju gamit ng blade. At wasak sana ulit si Yukio kung hindi lang iniligtas ng operator ng drone na binangga ang mukha ng kaiju. Inoperate pala ni Tadashi at Asuka ang drone dahil galit sila sa kalaban na sinaktan si Ao. Sinamantala ni Tetsuo ang pagkakataon na nilayuan si Hercules. Nainis si Iseki na tinignan ulit ang future at ganun pa rin ang resulta na matatalo si Tetsuo. Kaya ipinagpatuloy lang niya ang pakikipaglaro kay Tetsuo. Napansin ni Tetsuo na hindi nakita ni Iseki ang surprise attack ng drone. Tinapunan ni Iseki ng palakol si Tadashi pero sinalo ito ni Tetsuo. Sinapak-sapak ni Hercules ang robot. Pero nag-iba ang mukha ni Tetsuo na parang ewan saka din binitiwan ng controls. Dahil sa isip ay alam na iko-control ng robot ang system. Paghampas nga ng kaiju ng espada ay biglang umikot si Yukio kaya hindi nangyari ang nakita niya sa hinaharap, kaya siya naiyak.
Napagtanto ng bida na hindi nakita ni Iseki ang pagbundol ng drone sa kanya dahil hindi ito nakakabasa ng gagawin ng mga mechanical things. At nalalaman ang mga galaw ni Tetsuo dahil cheater ito na sinisilip ang galaw ng mga daliri at kamay ni Tetsuo kung anong next na pag-atake. Kaya pala ito nababakla sa bida. Dahil si Yukio na ang nagkokontrol sa system ay hindi nabasa ni Iseki ang future. Kaya nasaktan ng kaiju na nagdugo dahil sa malakas na pag-headbutt ni Yukio na parang naging bala. Inakala ni Iseki na si Tetsuo pa rin ang nagmamaneho. Kaya muli siyang nataman ng pag-headbutt ulit ni Yukio kaya mas lalong nagdugo ang kalaban na naitapon. Sinubukang gamitin ni Iseki ang sneak attack nito mula sa bunganga sa baba pero iniwasan lang ng bida na muling hinawakan ng manibela. Kaya nag-alala si Iseki na napasigaw dahil nakita niyang wala siyang panalo sa hinaharap kahit anong gawin. Minura niya si Tetsuo na muling nasaktan ng feeling dahil nga introvert ito. Pero mas nagalit ang bida na pinalakas ang isip at umatake gamit ng pinakamatindi nitong sword art style. Kaya sa malawak na area ay kitang-kita ng mga audience sa laban ng pagkakahati-hati ng katawan ng malaking kaiju. At lumabas ang kulay pula na juice ng katawan ng kalaban. So pinag-chop-chop nga ng bida ang malaking tikbalang gamit ng Malazoro nitong sword technique kaya naging sisig ang kaiju. Tanging si Iseki lang ang buo pa na kaagad ding kinuha ni Tetsuo dahil tao pa rin ito. Grabe ang fatality ng laban nilang ito. Dahil nga sa pagpakapanalo ng bida ay naging masaya ang mga tao na nagdiwang dahil makakabalik na daw sila sa mall. Kasama ni Joji na excited at cute pa rin dahil bata nga ito. Samantalang nagkakaproblema ang mga adult dahil sa kaguluhang nangyari doon. Dahil konektado si Iseki kay Hercules ay naramdaman niya ang naramdaman ng kaiju nang mamatay ito. Kaya siya natakot ng labis at hindi makapag-isip ng tama. Nahulog siya sa yelo na parang tae pero tumayo pa rin at sumisigaw na hindi pa sila tapos ni Tetsuo. Narinig ito ng bida kaya lumabas itong galit din. Inutusan niya si Yukio na ibaba siya pero dahil ayaw ng robot ay tumalon siya. Ngunit sinalo siya ng concern na robot. Sa isip ng bida ay naalala ang sinabi sa binasang libro na matatapos lang ang laban kapag isa ang sumuko. Nais niyang mag-sorry kung ano man ang kasalanan kay Iseki. Pero dapat din mag-sorry ni Iseki sa mga tao na sinaktan niya. Pero ipinaliwanag ni Yukio na hindi magkakapareho ang pagkakaintindi ng mga tao. Saka pa ipinakitang wala na sa tamang pag-iisip si Iseki. Ipinakita noong bata pa si Iseki na hindi mahalaga sa mga magulang. Dahil adik sa cellphone ang tatay at adik naman sa pagpapaganda ang nanay. Kahit noong isang pagkakataon na nagkaroon ng sakit ang batang Iseki ng 3 araw ay walang paki ang mga magulang niya. At dahil nais niyang masabing malakas ay ayaw ipakita na nagkakasakit siya kaya linis siya ng linis ng kanyang mga isinukang plema. Paglaki niya ay nais maging isang mahalagang tao. Pero natalo nga siya ni Tetsuo dahil mas naging top 1 ito sa pagiging idol ng mga tao dahil kaiju killer. Dapat sana ay sumuko na daw siya. Ngunit dahil mayroon siyang nais patunayan ay hindi siya sumuko sa pag-abot nito. Pero nagulat siya dahil na-cancel yung hero project niya dahil sa mas importanteng military assault na pinatupad ng kanilang boss. Ito yung pagsalubong ng mga anti-kaiju task force sa libo-libong mga kaiju na paparating ng mundo. Ipinaliwanag ng kanyang boss na kinailangan nila ng pondo para sa misyon na iyon at ito ay pinangunahan ng tatay ni Tetsuo na si Kojika. Ginamit nila ang military resources sa paggawa ng mas pinalakas na final form ni Yukio. Dahil kung mananalo sila sa final war laban sa mga kaiju sa space ay tapos ang problema nila. Kaya napanganga na lang si Iseki na walang magawa. At paglabas ng opisina ay napaiyak na lang na parang bata ang officer na mataas ang rangko. At mas nais nitong patayin si Tetsuo. Tinawagan nito ang isang baliw na scientist para magpatulong. Saka din sinabi ng baliw na babae na sisirain nila ang battleship. Sa kasalukuyan ay nagbabalik alaala pa rin si Iseki na wala sa sarili. Pero lumabas sa bunganga nito ang balak nila ni Nadare noon na sisirain ang battleship. Tapos narinig pa ito ng bida. Kaya naalala niya ang malakas na pagsabog ng spaceship na marami sanang chicks ang laman na idol siya pero natigok sila sa pagsabog. Si Nadare ang mastermind sa pagtuturo kay Iseki kung paano maging masama. Saka padila-dila pa ang lokong babae. At dahil sa pangarap ay nakipagsabuatan nga si Iseki sa mas mabilis na paraan ng pag-angat niya sa rangko. Kahit nakapalit nito ang pagpatay nila ng mga karibal sa pwesto at mga boss. Pagdating ng araw na gagawin na nila ang pagpapasabog sa battleship ay nagdadalawang isip si Iseki dahil marami ang mamamatay. Pero dinemonyo pa rin siya ng babae na mas mahalaga ang pangarap niya. Kaya pumayag si Iseki lalo na at nakapatay naman na siya. Kaya napadila ulit ang babae sa lips nito na kulay red. Humingi ng distraction si Nadare. Kaya sinunog ni Iseki ang isang base ng anti-kaiju task force at nagkaroon ng kaguluhan. Sinamantala ito ni Nadare na maglagay ng virus sa computer system ng battleship ng anti-kaiju task force na sasalubong sa mga kaiju. Tapos pangiti-ngiti pa si Iseki na sinabi sa isip na dapat siya ang hero. Ngunit hindi nila inasahan ang biglaan na pag-freeze ng mundo dahil sa humanoid kaiju. Kaya maging si Iseki ay na-scam ng sarili nitong pangarap dahil bagsak ang plano nila.
Balik sa kasalukuyan ay patuloy na nag-emo si Iseki na sinabing gusto lang naman maging pinaka-hero ng mundo. Napatalon si Tetsuo na nagagalit dahil sa maraming namatay na kasama dahil lang sa kagagawan ng makasarili na Iseki. Susuntukin sana ni Tetsuo si Iseki pero natigilan siya nang umiyak ang matanda na sinabing ayaw nang maging siya. Naintindihan ito ng bida dahil ganun din siya noong nagkakaproblema. Kaya pinigilan niya ang sarili na sakalin at saktan si Iseki. Sa halip ay nagtanong kung gusto pa rin ni Iseki na maging tagapagligtas. Saka sinabi ng bida ang mga pangit na naranasan dahil sa ipinabuhat sa balikat niya ang trabaho ng pagliligtas sa mga tao at pagpatay ng mga kaiju. Wala daw siyang naging oras para sa sarili at makapag-jowa ng marami dahil lahat na lang ng panahon ay busy siya. Ngunit sinabi niyang masama pa rin ang ginawa ni Iseki na pagpatay ng mga tao. Dapat ay ang mga kaiju ang pinapatay kapag ang pangarap ay maging tagapagligtas. Tumama ito sa kaibuturan ng isipan ni Iseki na inalala ang mabilis pero masama naman na pag-angat ng rangko. Napaluhod siya at sinabing sa mundong ito ay hindi pwedeng maging malakas na class S hero ang isang tao na ordinaryo lang ang kakayahan. Kaya daw kinailangan niyang kurakutin yung pagtaas ng rangko. Dahil sa labis na kagustuhan ni Iseki na maging tagapagligtas ng mundo ay sinabi ni Tetsuo na ibibigay ang trabaho kay Iseki. At seryoso siya dito. Kaya parehong nagulat sina Yukio na robot. At ni Iseki na parang bakla na napanganga. Nagtanong si Iseki kung ayaw ba ng bida ng kasikatan. Kaya napaisip si Tetsuo. Naalala ng bida ang nakalipas ng isang bangka ang inatake ng isang kaiju. Pero iniligtas niya ang mga naroon sa tulong ni Yukio at pinatay ang kaiju. Sinabi ng bida na gusto lang nito ng mundo na mapayapa. Ang mahalaga sa kanya ay mailigtas ang lahat ng nangangailangan sa kanya kaya ito ang tanging rason ni Yukio sa pakikipaglaban sa kaiju. Kaya labis ang gulat ng napahanga at tulala na Iseki. Naalala niya noong araw na iniligtas siya ni Yukio na ang totoo ay masaya siya noon. Nasa ganun silang sitwasyon nang biglang dumating ang tumatakbong Yuma. Tumalon ito sabay tutok ng baril kay Yukio. Pero pinigilan siya ni Iseki at sinabing nilinlang sina Yuma at mga kasama nito. Sinabi ng naiiyak na colonel na patayin siya ng babae. Pero hindi naniniwala si Yuma dahil kilala nitong mabait ang boss. At ipinaalala ang nakalipas noong naging tagapagtanggol ng mga bata si Iseki sa marahas na paligid. Saka naiyak ang babae. Naalala ni Iseki ang nakaraan noong mabalat ang mundo ng yelo. Agad niyang pinuntahan ang facility kung saan naroon ang mga bata at binundol ang isang bombang snow kaya sumabog ang sasakyan niya. Alam niyang dahil wala sina Tetsuo at mga kasama ay kailangan nila ng bagong hero ng mundo at siya ang natitirang kandidato. Binuksan niya ang pinto at agad na hinanap ang mga bata. Sa loob ay nakita niya ang mga batang muntik nang mamatay kung wala siya. Nakasurvive ang mga bata dahil sa pangunguna ni Iseki na kanila na ring naging guardian at trainer. Dahil nauubos na ang kanilang pagkain ay pinuntahan nila ang isang supply plane na nahulog para kunin kung anumang pagkain ang naroon. Sa daan ay sinabi ng isang bata na pagod na siya. Kaya sinabi ni Iseki na sumakay ito sa sled. At tinularan naman ng ibang bata ang mahinang bata at sinabing pagod na sila. Kaya hinila ni Iseki ang lahat ng bata na sumakay sa sled. Ligtas naman silang nakarating sa isang kuweba at kumain. Tinawag siya ng dalawang bata kaya agad siyang tumakbo. At nakita nila ang naka-freeze na si Hercules at ng isang ordinaryong kaiju. Nagtaka sila dahil unang pagkakataon nilang makakita ng kaiju na mukhang kabayo. Naistorbo sila ng maglindol ang paligid dahil naglalaban pala ang kaiju version ni The Rock at John Cena sa labas. Kaya prinotektahan ni Iseki ang mga mas mahinang bata gamit ang katawan. Ngunit dahil sa lindol ay natrap silang lahat sa ilalim ng kuweba at hindi na makalabas. Kapag dakay naubusan na sila ng pagkain at maraming mga bata ang nagugutom. Sinabi ni Iseki na paglabas nila doon ay kakainin nila ang lahat ng gusto. At magiging malakas sila at tagapagtanggol ng mundo. Kaya naging malakas naman ang loob ng mga bata. Ginawa ni Iseki ang lahat kaya maging ang karne ng natrap na kaiju ay kanyang minina. Kakain na sana siya pero naisip na maunang kumain ang mga bata. Saka din binigyan ng pagkain ng mga bata. At lahat sila ay nakakain. Kaso ang ilan sa mga bata ang nagkasakit dahil hindi compatible ang katawan nila sa karne ng kaiju. Samantalang naging white hair naman ang mga compatible sa kaiju meat. Kukuha sana ng ice para gawing tubig si Iseki, pero maging siya ay nanghina at natamba kaya nag-alala ang mga bata. Hanggang nawalan na siya ng malay. Kalaunan pa ay maraming mga bata ang namatay. At maging si Iseki ay nanghihina kaya inisip niyang para siyang naisumpa para maging talunan. Pero sinabi ng mga bata na naging puti na ang buhok na makakaligtas din si Iseki dahil isa siyang tagapagligtas. Kaya nagkaroon ng lakas ng loob si Iseki at naalala na magiging hero pa pala siya. Kaya din siya bumangon na ikinatuwa ng mga bata. Natigilan siya nang marinig ang huni ng kaiju at maintindihan ito. Saka din lumabas si Hercules mula sa yelo at tumayo sa harap niya. At mula noon ay nagkaroon sila ng koneksyon ng tikbalang at naging ito ang kanyang sasakyan. Kalaunan ay ibinaon nila ang lahat ng mga batang namatay. At mula din noon ay naging tagapagligtas ang tingin ni Yuma sa kanya.
Naiiyak si Yuma na ipinaalala itong lahat kay Iseki. At naiiyak naman ang Colonel na inalala ulit nang hindi makatulog ang mga bata noon kapag wala siya sa tabi nila. Dahil sa nakikita ay hindi alam ni Tetsuo ang gagawin, kaya natatawa si Yukio. Ngunit biglang tumayo ang patay na katawan ni Hercules at kaagad ding sinipa ang hindi nakadepensa na Yukio at naitapon. Nagulat din sina Yuma at Iseki dahil sa muling pagbangon ng kaiju at napatanong ang Colonel kung sino ang kumokontrol dito. Lumabas sa likod ng kaiju si Rico na nagugat-ugat ang mukha. Saka din ito kaagad na tumalon sa kinaroroonan ni Tetsuo at ng mga kaharap nito. Alam ng bida na kasama ito ni Iseki pero ramdam niyang kakaiba ito sa mga kasama. Sinabi ni Rico na sa wakas ay nahanap na nito ang tahanan ng mga tao. Nagtanong si Iseki kung anong nangyari kay Rico. Lumingon si Rico pero nagkabasag-basag na ang mukha nito. Kaya alam ni Iseki na hindi ito si Rico na yung Rico na kilala niya. Natigilan din ang hindi makagalaw na bida dahil ramdam niya ang malademonyong aura ng kaharap na mukhang tao, pero isa itong makapangyarihang kaiju. Agad siyang nagkalkula kung paano mailalayo ang kaiju sa mga tao para sa kanilang kaligtasan kaya inutusan niya si Yukio. Ngunit sinangga ng kaiju monster ang paglapit sana ng robot. Sinabi ng kalaban sa katawan ni Rico na madaldal daw ang gamit niyang katawan kaya siya dada ng dada. Sinabi nitong isang linggo ang nakalipas sa Tokyo ay naalala niyang may mga nakaligtas pang tao at kasama si Iseki at kanyang grupo. Ipinakita ng araw na hinahabol ng isang kaiju ang grupo ni Iseki na tumatakbo. Inakala ni Rico na nasa hulihan na ligtas na sila. Pero walang ano-ano ay may mahabang dila na ng tali sa kanya at biglang tumigil ang oras. Saka pa niya nakita ang mukha ng Big Boss Kaiju na tinitignan siya at pinigilan siyang makasigaw. Saka din siya kinain ng buo. At mula sa noo ay pinalitan ng isang bagong Rico na dinamitan saka din ibinalik sa upuan nito. At hindi sila napansin ni Iseki. Sa ganung paraan daw napasok ng kalaban ng grupo ni Iseki at nalaman na nito kung saan nagtatago ang iba pang mga survivors. Hindi ito lubos maisip ni Iseki dahil kilalang kilala na siya ng kalaban. Iyon pala ay dahil ang kaiju boss din si Nader na iyong baliw na scientist na tumutulong sa kanya para makamit ang makasarili at masamang gawain noon para lang tumaas ang rangko. Ginamit daw ng kaiju si Nader bilang avatar nito para kontrolin si Iseki. Plano pala ng kaiju na ma-freeze ang mundo kaya siya din ang naglagay sa isip ni Iseki ng plano na isinakatuparan nila pero bumagsak. Habang lumalabas ang tunay na anyo ay hinawakan ng kaiju ang mukha ng naskam ang buhay at natigilan na Iseki. Sinabi nitong dahil sa pagtulong ng Colonel sa kanya ay hindi na ito kakainin, pero papatayin na. Sabay labas ng malakas na energy ball sa bunganga. Ngunit bago pa mamatay si Iseki ay sinipa ni Tetsuo ang mukha ng kaiju. Kaya nailigtas ang buhay ni Iseki. Sinabi ni Tetsuo na hindi kasama sa plano ng kaiju ang pagbabalik niya sa mundo. Lumingon ang kaiju sa kinaroroonan ng bida at muling nagpalabas ng energy ball saka din lang ibinuga ang power kay Tetsuo. Subalit tinawag ng bida ang robot partner na kaagad dumating at sinangga ang power. Nagtaka ang kaiju kung anong nangyari kay Hercules. Pero pinutol na pala ni Yukio ang dalawang paa nito. Kaagad na sumakay si Tetsuo sa control seat ni Yukio. Kaya tumalon naman ang kaiju monster sa bangkay ni Hercules. Saka din sumanib sa ulo ng monster at pinatubo nito ang ulo ng kaiju monster. Saka pa muling naging kamukha ni Nader. Hindi ito nag-aksaya ng panahon at kaagad na muling nagpalabas ng energy beam na naiwasan ng mga bida. Pero bumalik ang power ng kalaban na kinokontrol ni Nader kaya lumipad-lipad sina Yukio at Tetsuo dahil kapag nataman sila ay tigok na sila. Biglang nagpunta ng likod ni Nader si Iseki. At seryoso itong tinutukan ng baril ang babae at kaagad na binaril sa ulo. Dahil dito ay nawala ang kaiju sa control ng power nito at nakaligtas ang bida at robot nito. Sinabi ng buhay pang Nader na mangmang si Iseki. At alam na ito ng Colonel simula noong gamitin lang siya ng babae. Nagpalabas ng energy ball ang kaiju at paglingon ay hinati ng beam nito ang hindi na nakaiwas na Iseki. Napasigaw si Yuma sa nakita, at ganun din si Tetsuo na kaagad ginamit ang special attack nito at buong lakas na hinati ang katawan ng kalaban, na nakangiti pa rin dahil nasakop na nila ang mundo. Pero tigok ang avatar kaiju. Pagkaraan ay sinabi ni Yuma na mabubuhay pa si Iseki dahil naging mutated ito sa pagkain ng kaiju meat. Ngunit sinabi ng nag-aagaw buhay na Iseki kay Tetsuo na kailangan ng mundo ng tagapagligtas at bantayan nito ang mga bata na kasama niya. Saka din ito namatay na labis na ikinalungkot ni Yuma. Kalaunan pa ay bumalik na sina Tetsuo at Yukio sa evacuation center na malungkot. Pero bigla nilang narinig ang pagbati ng mga nakaligtas na mga tao at masaya ang mga ito na makitang ligtas ang mga bida. Naiiyak si Hagane na nagpasalamat at sinabing makakaligtas din si Naao at ang ibon na kaiju dahil sa tulong ni Tetsuo at Yukio. At feeling bida naman ni Tetsuo na naiyak dahil sa tagumpay nila sa laban na iyon. Pagkatapos ng isang araw ay nagising ang bida at nakitang nag-aalala si Hagane sa kanya. Dahil pala ito sa frostbite ng kanyang nag-red na tenga. Sinamahan siya ni Hagane patungo sa kanilang village boss.
Naalala ni Tetsuo ang babae na nakita sa screen na mukhang masungit. Sinabi ni Tetsuo na hindi niya kailangan ma-examine ng doktor. Kaso dahil nagsalita ang mabait na Hagane ay napilitan din si Tetsuo na pagbigyan ito. Nakita nilang may dala na karne si Tadashi. Dadalhin pala ito sa kwarto ni Ao na nagpapagaling din. Sa loob ay naroon nga si Ao na kain ng kain habang nagpapagaling. Binati sila nito at malawak pa rin ang ngiti kahit masakit ang kamay, kaya masaya din ang bida na makita siya. Sinabi ni Ao na kailangan nilang magpalakas kaagad ng ibon na kaiju para may lakas silang makagawa ng apoy para sa mga tao. May ibinigay pang pagkain si Asuka na panay karne. Ito pala yung mga karne ng 4 na mga kaiju na umatake sa village na kinagulat ng bida. Saka din siya nag-imagine na kada kumakain si Ao ay umiiyak ang mga kaiju na kinakain nito. Kalaunan pa ay nabusog na si Ao. Ngunit hindi nito napigil ang masabi na natalo siya sa laban. Sinabi niyang nagpapanggap lang siyang malakas pero mahina pa rin siya. At sa huli ay iniligtas siya ni Tetsuo. Ngunit sinabi ng bida na si Ao ang isa sa pinakamalakas na nilalang na nakita niya. At sang-ayon naman si Hagane. Saka sinabi ng dalawa na kung hindi tinalo ni Ao ang 4 na kaiju ay hindi magkakaroon ng sapat na oras si Tetsuo para makabalik sa village at malabanan si Iseki at ng kalaban na kaiju. Kaya muling nagkaroon ng self-confidence si Ao na sinabing gagawin ang lahat na lumakas para mas maprotektahan pa ang mga tao. Humingi ng patawad si Tetsuo dahil sa late na pagdating pero gagawin ang makakaya para protektahan si Ao. Kaya na-shock ang babae na nagtanong kung seryoso ang lalaki. At sinabi ng bida na oo. Kaya masaya si Ao dahil unang beses niyang maramdaman na may isang nakahandang puprotekta sa kanya. At ramdam din ito ni Land of Men na kain pa rin ng kain ng kaiju meat. Sa isip ni Asuka ay napapalapit pang lalo ang loob niya kay Ao dahil sa pag-uugali nito. At para hindi masapawan ay pinalabas na niya sina Hagane at Tetsuo dahil kailangan pa nilang puntahan ang village boss. Sa labas ay binati ni Yukio si Tetsuo nang makita ito. Saka sinabing kararating lang ng boss doon na hinahanap ng dalawa. Binabantayan pala ni Yukio ang maliit na bahay kung saan ikinulong ng boss ang mga kasama ni Iseki na nakaligtas. Ipinakita ang nangyari kanina na sinabi ng village chief na kapag gumawa ng hindi maganda ang mga white-haired dudes ay pipit-pitin sila kaagad ni Yukio. Kaya natakot naman si Makoto na sinabing hindi ito magagawa ng savior robot. Subalit tinakot pa siyang lalo ng village boss at sinabing uhaw daw si Yukio na makakita ng dugo ng mga batang konektado sa kaiju. Na mas ikinatakot ni Makoto. Sinumbong ito ni Yukio kay Tetsuo. Pero sinabi ng dalawa na kung magka-problema man ay alam na niya ang gagawin. Nagtanong-tanong sila kung nasaan ang village boss. At sinabi ng isang tao na nagpunta ito ng sementeryo. Pinuntahan nila ang sementeryo ng village at nakita nila ang malaking lapida ng mga namatay. Paglabas ng boss ay sinabi ni Hagane na hinahanap siya. At kaagad nakita ng village boss ang frostbite sa tenga ng bida kaya sinabing gagamutin ito. Sa klinik ay may sugat din sa katawan si Tetsuo na nilunansan ng village boss. Sinabi ng matanda na sinabi daw sa kanya ni Yukio na napakalakas ng aura ng kalaban na kaiju. Kaya sinabi naman ng bida ang naramdaman nitong presensya ng final boss kaiju na napakalakas at napakasama. Sinabi ng village boss na oras na daw para umalis sila sa lugar na iyon at maghanap ulit ng ibang magiging base na mas malayo mula sa tirahan ng kaiju boss. Pagkaraan pa ay nagsaya ang mga tao dahil sa pagkapanalo at marami silang pagkain na kaiju meat. Masarap daw ito kapag may halo na alak. Kaso ay hindi nila pinapakain ng karne ng kaiju si Tetsuo dahil hindi pa nila alam kung compatible siya dito. Kaya binigyan na lang siya ni Korezo ng special na pagkain. Saka din siya binigyan ng iba pa ng kani-kanilang mga tinatagong masarap na pagkain. Sinabi ni Korezo na maghahanda siya ng masarap na pagkain mula sa mga ito. At gumawa nga siya ng rare food presentation na pinaka-espesyal sa pagkain ng lahat ng naroon. Kaya labis naman ang pasasalamat ni Tetsuo. At sarap na sarap siya sa pagkain at feeling niyang nasa dagat pa siya. Masaya ang lahat na nagsaya at kumain. Ganon din si Ao at ng dalawang best friends nito na nagpapagaling pa rin. Binigyan din nila ng karne ng mga kaiju na dati nilang partner ang grupo ni Yuma. Hindi ito makain ng mga dating may alaga, pero naiyak sila ng lantakan na ito ni Yuma. Ipinakita rin na inilibing pala ng village boss si Iseki sa sementeryo kaya nagpunta doon. Masaya naman si Tetsuo dahil marami na siyang naging mga kaibigan. Lumabas siyang lasing na masaya. Tinawag niya si Yukio at kaagad naupo sa cockpit at sinabing masarap yung pagkain na binigay sa kanya. Saka din lang nakatulog kaagad sa cockpit ni Yukio kung saan alam niyang doon siya pinakaligtas. Natapos ang series mga lods. Pero mayroon pang darating nakatuloy dahil marami pang adventure ang ating bida. Magkikita pa yata silang muli ng kanyang ama para siguro ma-upgrade pang lalo si Yukio. Kaya like mo na yan mga lods para tuloy lang tayo sa anime na ito kapag mayroon na yung katuloy.